Kabanata 3901. Nawalan ng masabi si James. Seryoso ka ba? Oo naman. Bakit ako magsisinungaling? Galit na sabi ng ibon. Nagtanong muli si James, paano ang Omniscience Path? Walang paraan upang higit pang umunlad sa ikatlong yugto ng Omniscience Path. Nagkataon lang na tumawid ako sa fourth stage. Ngunit pagkatapos maabot ang yugtong ito, hindi na ako makakapagpatuloy pa. Ano ang dapat kong gawin sa kasong ito? Ito, nauutal na sabi ng ibon. Hindi mo alam. Napatingin sa kanya si James. Bullsh asterisk T. Inis na sabi ng ibon na mayabang, walang hindi ko alam sa mundong ito. Ang Omniscience Path lang ang gusto mong malaman. Iyon ay isang piraso lamang ng cake. Sino ang nagsabi na ang ikatlong yugto ang pinakamalayo na maaari mong puntahan? Hindi mo pa kasi nahahanap ang tamang daan. Nang marinig ito ni James ay naintriga. Maging si Yuki Adernally ay nagsabi na ang Omniscience Path ay may dead end, ngunit narito ang ibong ito na nag-aangkin ng iba. Ano ang dapat kong gawin upang magpatuloy sa paglilinang? Tinitigan ni James ang ibon ng may pag-asa. Sabi ng ibon na seryoso ang mukha, simple. Maghanap ng isang acmin at hilingin sa kanya na gamitin ang Acme Power upang i-relax ang iyong mga tendon at buksan ang mga landas sa loob ng iyong katawan. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Ito ay kalabisan lamang. Maghanap ng isang acmin. Saan? May paraan, sabi ng ibon. Oh, tinanong ni James, sa anong paraan? Sinabi ng ibon, ang Omniscience Path ay naputol sa panahon ng labanan noong unang panahon ng isang misteryoso, makapangyarihang individual na nilimitahan ang potensyal at pinipigilan ang pag-unlad ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang makapangyarihang individual ay sumangga mula sa Omniscience Path at piniling magbukas ng bagong cultivation path. Patuloy siyang umiinom ng Empyrean herbs at naghahanap ng mga halamang gamot na maaaring magpapataas ng bloodline power at mga katangian ng katawan ng isang tao sa pag-asang muling maisaaktibo ang naputol na landas. Naputol. Ang isang partikular na individual sa nakaraan ay naghula ng parehong bagay, ngunit walang nakakaalam tungkol sa mga partikular na detalye. Ngayong isang ibon na lamang ang nagsasabi sa kanya ng lahat, na intriga si James. Anong laban ang tinutukoy mo? Anong ibig mong sabihin na putol? Ano ang nangyari sa Dark World noong nakaraan? Masyado ka pa ring mahina para intindihin ang lahat ng ito, anak. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Mahina ba ako? Hindi siya naniniwalang mahina siya. Nalinang niya ang hindi pa nagagawang Chaos Path, at ang kanyang lakas ay wala sa ilalim ng isang 9th Stage Lord. Itinuring ba talaga siyang mahina? Kung siya ay mahina, walang malakas na individual sa mundo. Sinuri ng ibon si James mula ulo hanggang paa at bamulong, talagang malakas ka. Gayunpaman, dapat mong gawin ang pananaliksik sa iyong sarili. Ito ay isang lihim na bawal na mahukay. Hindi ko masasabi ang higit pa riyan, kung hindi, malalagay ako sa matinding problema. Walang tigil na nabluff ang ibon. Sa totoo lang, wala itong alam. Gayunpaman, sa harap ng isang tao, hindi nito may hayag ang kamangmangan nito. Gorger ka ba? Ano ang kaugnayan mo at ng Gorger sa 12th universe? Napatingin si James sa ibon. Sa pagkakataong iyon, ilang beses na umungol ang ibon bago nagpakpak ng pakpak at nawala sa paningin ni James. Natigilan si James. Sa oras na nakolekta niya ang kanyang sarili, isang primordial na kapangyarihan ang lumitaw, nanginginig ang lupa sa proseso. Dumagundong. Sa larangan ng digmaan, yumanig ang lupa, at yumanig sa lugar ang tunog ng pagsabog. Lumingon si James at nakita niya ang isang napakalaking halimaw na papalapit sa kanya. Ang mga paa ng hayop ay parang mga haligi ng langit. Sa bawat hakbang niya, nadudurog ang lupa, at nalikha ang malalim na mga bitak. Siya na naman. Namutla ang mukha ni James. Iyon ang halimaw na humahabol sa kanya kanina. Alam niya kung gaano kalakas ang halimaw. Kahit na sa kanyang buong lakas, hindi man lang niya nagawang saktan ang hayop. Nawalan ng lakas ng loob na lumaban, tumakas na lang siya at nawala ng walang bakas. Sa susunod na sandali, lumitaw siya sa hanay ng bundok sa likod ng larangan ng digmaan at tumayo sa tuktok ng isang bundok.
Ang larangan ng digmaan ay tila may ilang uri ng mga paghihigpit na humadlang sa hayop na umalis sa larangan ng digmaan. Kaya, hindi humabol ang halimaw. Nakakatakot ang lalaking iyon, isang boses ang nagmula sa likuran ni James. Lumingon si James at nakita niyang nasa likuran niya ang ibong kanina. Alam mo ba ang tungkol sa halimaw? Tanong ni James. Ito ay dating hayop na tagapag-alaga ng Tendo sect, sabi ng ibon. Ang Tendo sect. Nagtataka namang tumingin si James sa ibon. Mukhang may alam ang ibon na hindi niya alam. Sinabi ng ibon, ang restricted area na ito ay dating kabilang sa isang makapangyarihang sekta na tinatawag na Tendo sect. Ang sekta ay nilipol sa wakas, ngunit ang tagapag-alaga na hayop ay nakaligtas. Gayunpaman, nawala na ito ng malay matapos mahawa ng kakaibang kapangyarihan. Isang guardian beast sa Acme rank. Habang nakatitig si James sa halimaw na tumatakbo sa paligid at umuungal sa galit, natulala siya sa aura ng halimaw. Ang kapangyarihan ng hayop ay tiyak na nalampasan ng isang ikasyam na stage lord. Hindi ang Acme rank, sa palagay ko, sabi ng ibon, mahigpit na pagsasalita, ang hayop ay dapat na malapit nang maabot ang Acme path. Marahil ay nakamit nito ang ganoong ranggo ngunit nawala ang lahat pagkatapos na mabuklod sa kailaliman sa napakatagal na panahon. Nawalan ng masabi si James. Paano naging nakakatakot ang halimaw kahit nawala ito sa Acme rank? Kaya gaano nakakatakot ang Acme rank? Hindi nakita chit-chat. Aalis na ako, sabi ng ibon at nagsimulang ipakpak ang mga pakpak nito. Si James, gayunpaman, ay nagpakita sa harap ng ibon sa isang iglap at hamarang sa daanan nito. Pagkatapos, nagmamadali siyang nagsabi, "Teka, may itatanong ako sa iyo." "Magsalita ka," sabi ng ibon. Tinanong ni James, "Kailan ka dumating sa Ecclesiastical Restricted Zone?" Pumunta siya dito para hanapin si Jabari. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang presensya ni Jabari. Marahil ay may alam ang ibon na hindi niya alam. Nawala ang ibon sa pagmumuni-muni. After some time, he said, "Not too long ago, I think. Pumasok ako sa madilim na mundo noong bagong likha lang ang 12th universe. Tapos, dumiretso agad ako dito. Ibig sabihin, matagal ka nang nasa Ecclesiastical Restricted Zone. Para saan ka nandito?" Siyempre, para makahanap ng paraan para makalusot sa Acme path, walang pakialam na sabi ng ibon. Ibig sabihin ba nito ay isa kang 9th stage lord? Hindi, teka, isang 9-power macrocosm ancestral god. Bullsh asterisk T. Agad siyang tinanggihan ng ibon, sinabing, ano ang mga 9th stage lords na ito at 9-power macrocosm ancestral gods sa akin? Walang iba kundi mga hamak na nilalang. Madali kong sirain silang lahat kung ako mismo ang magsasabi. To tell you the truth, kaya kung pasukuhan ang halimaw sa labas ng hindi pinagpapawisan. Wala lang akong ganang gawin. Ang mga salita ng ibon ay mayabang, at hindi alam ni James kung mapagkakatiwalaan niya ang kanyang mga salita. Kung ganoon, nahanap mo na ba ang paraan upang maabot ang Acme rank? Tanong ni James. Nang marinig ito, umiling ang ibon sa pagkabigo. Wala ako sa Ecclesiastical Restricted Zone kung nakahanap ako ng paraan. Gayunpaman, sa palagay ko ay maaaring nakahanap ako ng paraan upang maabot ang Acme rank. Malapit na akong tumawid sa Acme rank. Kung saan, ang ibon ay naging kumpiyansa muli. Kapag nalampasan ko ang Acme rank, susukuan ko ang lahat ng restricted zone ng Dark World. Ikaw ba ay isang buhay na nilalang sa labas ng mundo o ang madilim na mundo? Tanong ni James. That's beside the point, sabi ng ibon. The Dark World and the Illuminated World are fundamentally similar. Kilala mo ba si Yuki Adernally? Sinubukan ni James na magtanong, noon, nang lumitaw ang Acme path sa kaibuturan ng Dark World, 309 stage lords ang gustong makipagsapalaran sa hindi kilalang rehiyon ng Dark World para makapasok sa Acme path, alisin ang selyo sa dulo ng Acme path, kumuha ng higit na kapangyarihan, at sa huli ay tumawid sa Acme rank. Lumapit si Yukiya at pinigilan silang pumasok. Pagkatapos, nakibahagi siya sa isang matinding labanan laban sa kanila. Nang maubos ang magkabilang panig, lumitaw ang isang misteryosong puwersa at nilipol silang lahat. Tanong ni James.
Matagal na niyang hinahanap ang mga sagot sa tanong na ito. Hinaplos ng ibon ang kanyang baba at nahulog sa malalim na pag-iisip. Tinitigan ni James ang ibon. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi ng ibon, sa katunayan, narinig ko ang tungkol sa babaeng iyon. Sa totoo lang, nakilala ko na siya dati. Siya ay isang kahanga-hangang babae, dapat kong sabihin. Matapos maputol ang landas ng Omniscience Path, gumawa siya ng bagong cultivation path, na ang cultivation system ay eksaktong katulad ng sa Dark World at ng Illuminated World. Nang marinig ito, natigilan si James. Si Yukiya ay nag-iisang lumikha ng kasalukuyang sistema ng paglilinang. Dahil sa sinabi ng ibon, napaisip si James ng malalim. Mayroong 12 universo sa labas ng daigdig, at ang unang universo ang umiiral. Sa sandaling nabuo ang unang universo, pinagtibay nito ang sistema ng paglilinang na nilikha ni Yukiya. Nangangahulugan ito na si Yukiya ay ipinanganak bago ang paglikha ng unang universo. Nangangahulugan ito na umiral din ang madilim na mundo bago ang unang universo at si Yukiya ay isang buhay na nilalang ng madilim na mundo. Ang madilim na mundo ay ang soberanya, samantalang ang 12 sansinukob ay nilikha din ng maglaon. Gayunpaman, wala pa ring ideya si James kung bakit o paano nilikha ang 12 universo. Alam mo ba kung nasaan si Yukiya? Tanong ni James. Umiling ang ibon at sinabing, paano ko malalaman? Ang alam ko lang ay naghasik si Yukiya ng 49 na universe seed sa chaos, na unti-unting magbabago sa macrocosm course bago maging isang kumpletong universo. 49. Si Yukiya ang naghasik ng universe seeds. Mayroon lamang 13 universo sa labas ng mundo. Kung isa sa alang-alang na ang ika-13 universo ay hinigup ng makapangyarihang Panginoon sa unang universo at ang isang macrocosm core ay inalis, nangangahulugan ba ito na marami pang ibang mga universo na hindi pa ipinanganak sa chaos? Napatulala si James. Walang pag-aalinlangang sinabi ng ibon, tama. Siya ang naghasik ng universe seed sa chaos. Gayunpaman, ang mga universe seed na ito ay hindi niya nilikha. Bagamat lumikha siya ng isang bagong sistema ng paglilinang batay sa ilang mga umiiral ng panuntunan, wala pa siyang kakayahang lumikha ng universe seeds. Sa aking pag-unawa, ang mga binhi ng universo ay nagmula sa kailaliman ng hindi kilalang rehiyon sa madilim na mundo. Nagmula sila sa isang mas mataas na mundo sa dulo ng selyo ng Acme Path. Bakit kaya ihasik ni Yukiya ang mga binhi ng universo? Bakit nilikha ang mga universo na ito? Tanong ni James. Paano ko malalaman? Hindi pa ako pinanganak. Pagkatapos, ibinaba ng ibon ang kanyang mga pakpak at lumipad palayo. Hoy! Sigaw ni James. Gayunpaman, ang ibon ay nawala ng walang bakas. Nanatili lang si James sa kinatatayuan niya at nahulog sa malalim na pagmumuni-muni. Masyadong hindi kapani-paniwala ang inilarawan ng ibon. Kahit sa kanyang ranggo, hindi talaga siya makapaniwala sa sinabi ng ibon. Maraming natutunan si James mula sa ibon. Siya ay nagdududa sa pagiging tunay ng impormasyon, ngunit ang impormasyon ay dapat na totoo sa lahat ng posibilidad. Ngayon, ang gusto lang niyang malaman ay impormasyon tungkol kay Jabari. Gayunpaman, bago pa niya masabi ang kanyang tanong, nawala na ang ibon. Anong misteryosong ibon? Tumingin si James sa direksyon ng ibon at pinagmasdan ang paligid. Kung siya ay tumalikod, siya ay babalik sa sinaunang larangan ng digmaan at ang lungsod sa kalangitan. Ang tanging pagpipilian niya ay ang magtungo sa lungsod sa kalangitan at humanap ng paraan upang makalihis. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay malawak, at wala siyang ideya kung nasaan siya sa kasalukuyan. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa sinaunang larangan ng digmaan. Ang halimaw na parang toro ay nagalit, at ang nakakabinging dagandong nito ay yumanig sa lupa at winasak ang kawalan. Ang tanawin ay tila katulad ng Apocalypse. Sa sandaling lumitaw si James sa larangan ng digmaan, ang halimaw ay sumugod sa kanya. Noon, hindi ginamit ni James ang kanyang buong lakas. Ngayong halos alam na niya ang lakas ng halimaw, gusto niyang makipag-away ng seryoso sa halimaw. Curious siya na makita kung gaano kalakas ang isang halimaw na malapit o marahil ay nalampasan ang Acme rank noong nakaraan ay makakalaban niya sa isang labanan. Habang gumagalaw ang kanyang isip,
agad siyang pumasok sa estado ng omniscience path. Ang kanyang aura ay tumaas sa sandaling iyon, at ang napakalaking kapangyarihan ay lumabas mula sa loob ng kanyang dugo. Ang kanyang enerhiya at konsentrasyon ay tumaas ng husto, at nakatalyze niya ang chaos power sa loob ng kanyang katawan. Sa sandaling iyon, umabot na sa tugatog ang kanyang aura. Siya ay ngayon sa kanyang pinakamalakas. Mula nang maabot ang ranggo na ito, ni minsan ay hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas. Kahit noong siya ay nasa hindi kilalang rehiyon sa Dark World, hindi niya na-activate ang ika-4 na yugto ng Omniscience Path. Swish! Isang madilim na liwanag ang lumitaw, at isang itim na espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Nakakuha siya ng maraming chaotic treasure sa sinaunang larangan ng digmaan, at marami sa mga ito ay mas malakas kaysa sa Demon Slayer Sword. Gayunpaman, pinili niya ang huli kahit na ang Demon Slayer Sword ay ibinigay sa kanya ni Thea. Pambihira ang bilis ng halimaw. Kahit na daan-daang light years ang pagitan nila, ang halimaw ay nagpakita sa kanya halos sa isang iglap. Sa harap ng napakalaking halimaw, si James ay napakaminuto at hindi gaanong mahalaga. Itinaas ng halimaw ang paa at tinadyakan si James. Bago nito durugan si James, isang nakakatakot na pressure ang dumating sa hangin at winasak ang kawalan. Ang walang laman sa rehiyong ito ay agad na gumuho, at hindi mabilang na mga bitek ang lumitaw sa paligid. Break! Umungol si James at sumugod patungo sa paanan ng halimaw pagkatapos ibuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa Demon Slayer Sword at magpatawag ng nagniningning na sword energy. Swish! Tinamaan ng sword energy ang paa ng hayop at agad na tinusok ito. Gayunpaman, ang pinsala ay tila hindi gaanong mahalaga sa hayop. Habang humahampas ang paa nito kay James, naramdaman ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Sinubukan niyang ilabas ang buong lakas niya para lumaban. Gayunpaman, nagkaroon ng power disparity sa pagitan ng dalawa. Kahit na na-activate niya ang ika-4 na yugto ng Omniscience Path, mas mahina pa rin siya kaysa sa hayop. Nabigla siya sa pressure. Agad niyang isinukos ang kanyang espada, at nawala siya ng walang bakas. Boom! Sa sandaling siya ay nawala, ang paa ng hayop ay bumagsak sa lupa. Sa isang iglap, umikot ang alikabok at maliliit na bato sa hangin, at isang malalim na bitek ang lumitaw sa lupa. Sa sandaling iyon, lumitaw si James sa ulo ng halimaw at paulit-ulit na iniwagayway ang Demon Slayer Sword sa kanyang kamay. Ang mga alon ng sword energy ay nagkatotoo at tumama sa hayop. Noon, hindi niya magawang masira ang mga depensa ng halimaw. Ngayong naabot na niya ang ika-4 na yugto ng Omniscience Path, sapat na ang kanyang lakas upang basagin ang itim na kaliskis ng hayop. Gayunpaman, ang mga pag-atake na ito ay hindi nakamamatay sa hayop. Dagandong. Nang masugitan, nagalit ang halimaw nang lumabas ang napakalaking agresibo mula sa katawan nito. Pagkatapos ng maikling palitan ng suntok, naunawaan ni James kung gaano kakilakilabot ang halimaw. Dahil hindi niya maalis ang halimaw sa kabila ng paggamit ng kanyang buong lakas, ginawa niyang catalyze ang space path at pumasok sa kawalan para makatakas. Samantala, binaluktot ng halimaw ang lahat ng espasyo at walang humpay na hinabol si James. Walang humpay na hinabol ng halimaw si James sa lahat ng paraan at tumigil lamang sa paghabol nang pumasok si James sa lungsod sa kalangitan. Hindi rin nang ahas si James na pumasok sa lungsod. Kahit na curious siya sa loob ng lungsod, hindi siya nang ahas na pumasok sa lungsod dahil maraming anino na ang aura ay hindi sa ilalim ng hayop sa loob. Kung siya ay nakulong sa loob, mahihirapan siyang makatakas. Kaya, hindi siya pumasok sa lungsod bagkus ay iniwasan niya ito. Pagkatapos, dumating siya sa isa pang sinaunang larangan ng digmaan, kung saan may mga labi, mga sandata, at mga kayamanan sa buong lugar. Gayunpaman, ang karamihan sa mga kayamanan ay nagkapira-piraso na. Habang binabagtas ni James ang larangan ng digmaan, iniimbak lang niya ang lahat ng mga kayamanan na kanyang nakatagpo sa daan. Bagamat sira ang mga ito, mahalagang materyales pa rin ang mga ito. Kung ibabalik niya ang mga ito sa ika-12 universo at muling pinuhin ang mga ito, sila ay magiging makapangyarihang kayamanan. Kahit na hindi sila maibalik sa chaotic treasures, magiging quasi-chaotic treasures pa rin sila. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay napakalaki,
humigit kumulang 30 milyong light years ang layo. Ang rehiyon ay simpleng desolated at wala ng lahat ng mga palatandaan ng buhay. Swoosh! Sa sandaling iyon, isang misteryosong liwanag ang kumislap sa unahan. Ang liwanag ay puti at nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ang liwanag ng Acme. Tuwang-tuwa si James. Pamilyar sa kanya ang kapangyarihan ng liwanag dahil ito ang liwanag ng Acme na nakatagpo niya hindi pa katagal at kinuha ni Lord Samsung. To think na makikilala niya ulit ang Light of Acme. Natukso siyang itago ang liwanag ng Acme nang maalala niya ang mga salita ng ibon. Ang liwanag ng Acme ay katumbas ng liwanag ng kamatayan, at anumang buhay na nilalang na nahawahan ng liwanag ay mamamatay. Nagdududa, pinag-isipan niya kung dapat niyang isama ang liwanag ng Acme. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, binalak ni James na subukan ang mga bagay. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa harap ng liwanag ng Acme. Sa sandaling lumapit siya sa liwanag, gayunpaman, naramdaman niya ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa ilalim ng pagsupil ng kapangyarihan, naramdaman niya ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang balat. Hindi makayanan ng napakalaking presyon, nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa ibabaw ng kanyang balat, kung saan nagsimulang umagos ang dugo. Anong kapangyarihan? Hindi nakakagulat na sinabi ng ibon na walang buhay na nilalang sa mundong ito ang makakalaban sa liwanag ng Acme. Gaya ng inaasahan sa liwanag ng kamatayan. Huminga ng malalim si James. Gayunpaman, hindi siya sumuko. Iyon ay dahil ang liwanag ng Acme ay ang pinagsamang kapangyarihan ng maraming namatay na Acmen. Kahit na nakakatakot, ang mga benepisyo ay magiging napakalaki hanggat maaari niyang bawiin ang liwanag. Kahit na hindi niya mapino ang kanyang pisikal na katawan, maaari niyang saliksikin ang Acme power at mas maunawaan ang tungkol sa bagay na iyon. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang napakalaking kapangyarihan ang natipon sa kanyang palad na puwersahang ikinulong ang liwanag ng Acme at inimbak ito sa celestial abode. Kahit na nakakatakot, ang liwanag ng Acme ay hindi lumaban. Dahil dito, madaling naiimbak ni James ang liwanag ng Acme. Inilarawan ng ibon ang liwanag ng Acme bilang liwanag ng kamatayan. Ngayong nakatagpo muli ni James ang liwanag ng Acme, pinili niyang kunin ang liwanag kasama niya pagkatapos ng maikling sandali ng pag-aalinlangan. Kahit na ito ang liwanag ng kamatayan, nagtataglay ito ng kapangyarihan na nalampasan ang isang 9-power macrocosm ancestral god o isang 9th stage lord. Kaya, gusto niyang magsagawa ng pananaliksik sa liwanag upang mas maunawaan ang bagay na iyon. Matapos isara ni James ang liwanag ng Acme sa celestial abode, inis kanya ang kanyang paligid. Ang sinaunang larangan ng digmaan ay napakalawak na hindi niya makita ang mga gilid ng rehiyon. Alam niyang darating siya sa kabilang panig ng ecclesiastical restricted zone kung magpapatuloy siya sa paglalakad ng diretsyo. Marahil ay naroon si Jabari. Habang siya ay gumawa ng isang hakbang pasulong, siya ay ilang light years na ang layo mula sa kanyang orihinal na lugar. Sa larangan ng digmaan, mayroong lahat ng uri ng mga labi ng kalansay, mga sandata, at mga kayamanan na nakalatag sa lupa. Gayunpaman, karamihan sa mga armas at kayamanan ay nasira. Hindi nagtagal, tumawid si James sa sinaunang larangan ng digmaan at nakarating sa isang mahiwagang rehiyon. May isang bundok na nababalot ng itim na ambon, na kahit si Zen ni James ay hindi makapasok. Tsaka napansin niya na may superformation sa loob ng bundok. Sa ilalim ng kanyang sensasyon, naramdaman niya na ang pagbuo ay komplikado at patuloy na nagbabago. Sa labas ng mundo, tiyak na magagawa niyang basagin ang formation ng madali. Gayunpaman, hindi niya maaaring ibahin ang anyo sa mga panuntunan sa Dark World. Dahil dito, hindi niya masira ang porma sayon sa maikling panahon. Ilang oras niyang sinaliksik ang porma sayon ngunit hindi siya makalusot dito. Kaya, sumuko siya at nagplanong iwasan ang bundok. Dahil napakalaki ng bundok, gumugol si James ng maraming taon para lang malaibot ito. Matapos ikot ang bundok, nakarating siya sa kabilang panig ng ecclesiastical restricted zone, na siyang direksyong tinatahak ni Jabari. Sinubukan niyang maramdaman ang presensya ni Jabari ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos, binagtas niya ang rehiyon sa pamamagitan ng paglalakad upang subukang kunin ang aura ni Jabari sa daan.
Sa daan, nakatagpo siya ng maraming macrocosm-ranked elixir. Dahil marami siyang natutunan mula sa ibon, hinugot niya ang lahat ng ito at itinago ang mga ito sa celestial abode. Sa isang kisap mata, si James ay nasa loob ng Ecclesiastical Restricted Zone sa loob ng 30 milyong taon. Sa nakalipas na 30 milyong taon, hinahanap niya ang aura ni Jabari ngunit wala. Nakakuha siya ng hindi mabilang na macrocosm-ranked elixir. Kung tutuusin, tinitipon niya ang bawat isa sa kanila tuwing nakakasalubong niya. Sa isang kakaibang bundok sa Ecclesiastical Restricted Zone. Ang tigang na bundok ay wala sa lahat ng mga halaman at natatakpan ng mga itim na bato, kung saan ang isang itim na ambon ay lumabas at tumagos sa hangin. Ginawa nitong mas nakakatakot at mapang-api ang kapaligiran. Ang spatial pressure dito ay sobrang nakakatakot na kahit sinong ordinaryong lords ay hindi kayang labanan ang pressure dito. Kahit na ang isang third stage lord ay maaaring durugan ng napakalaking pressure. Nakaupo si James sa isang bato sa tuktok ng isang bundok, na nagpapalabas ng maraming kulay na liwanag. Sa pagkonsumo ng macrocosm-ranked elixir, kasalukuyan niyang nililinis ang kapangyarihan nito at inilalagay ang mga ito sa kanyang dugo. Sinabi ng ibon na ang potensyal ng lahat ng nabubuhay na nilalang ay naputol, at walang sinuman ang may kakayahang linangin ang omniscience path. Sinabi rin nito na ang pagkonsumo ng elixir ay maaaring muling buhayin ang sigla ng katawan ng isang tao. Anuman ang pagiging tunay ng mga salitang iyon, pinili ni James na subukan ang mga bagay. Sa nakalipas na 30 milyong taon, ubusin niya ang anumang macrocosm-ranked elixir na nakatagpo niya ng walang kabiguan at pinipino ang kapangyarihan nito. Bagamat nakakonsumo siya at nagpino ng hindi mabilang na macrocosm-ranked elixirs at na-infuse na alam ng Diyos kung gaano kalakas ang kapangyarihan sa kanyang dugo at mga paa, wala itong silbi. Kahit anong gawin niya, nanatili pa rin ang kanyang pisikal na lakas. Parang black hole ang katawan niya at nilalamon lahat ng kapangyarihang pumasok. Kahit minsan ay hindi sumuko si James. Sa sandaling makakita siya ng macrocosm-ranked elixir, pipiliin niya kaagad na pinuhin ito. Matapos pinuhin ang isa pang macrocosm-ranked elixir, nawala ang maraming kulay na liwanag na pinalabas ni James. Pagkatapos, tumayo siya at nag-inat bago kumunot ang kanyang mga kilay at bamulong, hindi man lang nadagdagan ang lakas ko. Baka nagsisinungaling ang ibong iyon. Napabuntong hininga si James. Ngayon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran pasulong. Matapos suriin ang kanyang paligid at kumpirmahin ang kanyang mga direksyon, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay sa paghahanap ng Jabari at higit pang macrocosm-ranked elixir. Ang Ecclesiastical Restricted Zone ay tunay na malawak. Mayroong ilang mga mapanganib na rehiyon na hindi po nanggahasan ni James na lusutan. Matapos tumawid sa tigang na bulubundukin, nakarating siya sa isang dagat. Kakaiba ang dagat dahil itim ang ibabaw ng tubig. Ang itim na ambon ay makikita na sumangga mula sa ibabaw. Bago pa man siya makalapit sa dagat, may naramdaman si James na kakaibang kapangyarihan. Nang makitang kakaiba at hindi kilala ang rehiyong ito, ayaw niyang dumaan. Gayunpaman, habang binabalak niyang umalis, bigla niyang naramdaman ang isang sinulid ng aura na iniwan ni Jabari sa hangin. Kahit mahina ang aura, nararamdaman pa rin niya ang presensya nito. Jabari. Tuwang-tuwa si James. Matapos ang mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan niya ang presensya ni Jabari. Nangangahulugan ito na minsang narito si Jabari at matagal nang nagtagal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at muling sinubukang magparamdam. Sa kanyang sensasyon, napagtanto niyang pumasok si Jabari sa kakaibang dagat. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya pasulong at naglakad patungo sa dagat. Kasunod ng bakas, siya ay nakipagsapalaran ng palalim sa dagat at nakarating sa labas ng isang isla. Lalong lumalakas ang aura ni Jabari. Nangangahulugan ito na si Jabari ay nasa isla. Gayunpaman, napagtanto niya na mayroong isang porma sayon sa isla. Malakas ang formation at dapat ay produkto ng isang makapangyarihang individual na nalampasan ang ika-9 na yugto ng Lord rank. Gayunpaman, sa paglipas ng maraming mahabang taon, ang kapangyarihan ng porma sayon ay lubos na hamina. Sa lakas ngayon ni James, pilit niyang nalagpasan ito. Gayunpaman, nag-aalala si James na maaari siyang magdulot ng kaguluhan kung sa pilitan siyang pumasok.
Maaaring malikha ang ilang hindi kilalang kapangyarihan, na maaaring makasakit kay Jabari sa proseso. Nag-flash ang katawan ni James, at nakarating siya sa labas ng formation. Ang isla ay nababalot sa pormasayon, na nabuo ng ilang mahiwagang halos, kung saan mayroong ilang hindi kilalang kapangyarihan sa sirkulasyon. Inabot ni James at hinawakan ang pormasayon. Sa sandaling iyon, ang formation ay naisaaktibo, at isang malakas na puwersa ang gamutay sa hangin. Maging si James ay walang kamalay-malay na napaatras. Gayunpaman, iyon ang lahat ng maaaring makuha ng pormasayon. Sa pamamagitan ng ilang pagsisiyasat, naunawaan na ngayon ni James ang lakas ng pormasayon at kumpiyansa siyang makakapasok ng madali. Habang pinapagana niya ang Chaos Power sa loob ng kanyang katawan, umikot ang Chaos Power sa kanyang katawan, at humakbang siya pasulong patungo sa isla. Sa sandaling humakbang siya, nasa formation na siya. Nakapangingilabot na presyon ang umani sa kanya, at kahit na nakatalyze niya ang Chaos Power, ang kanyang pisikal na katawan ay nagdusa ng husto. Sa pilitang pumasok si James sa formation, at ang pressure ng formation ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Nagsimula ring lumitaw ang mga minutong bitik sa kanyang pisikal na katawan kung saan umagos ang dugo. Nagsimulang umikot ang Chaos Power sa katawan ni James para labanan ang pressure na dala ng formation. Kasabay nito, sa pinakaitaas na palapag ng isla. May isang palasyo doon, kung saan maraming anino ang nagtipon. Ang isang buhay na nilalang ay pumasok sa pormasayon. Haha, kahanga-hanga, hindi ko inaasahan na may mga buhay na nilalang sa Dark World na maaaring tumalon sa formation. Sino ang nakakaalam? Baka maabot pa niya ang tuktok. Dapat ba tayong makialam? Hindi na kailangan. Obserbahan natin sa ngayon. Hindi alam ni James na binabantayan ang bawat kilos niya. Lumalaban sa labis na presyon, sa pilitang pinasok niya ang pormasayon at nakarating sa isla. Hindi ang isla ang nasa isip niya. May mga bundok sa paligid, kung saan maraming mga pavilion. Samantala, ang gitna ng mga bundok ay isang malaking larangan ng digmaan. Sa sandaling pumasok si James sa isla, naramdaman niya ang aura ng mga buhay na nilalang. May mga buhay na nilalang dito. Hindi lang iyon, may mga palatandaan ng labanan dito. Natigilan si James. Akala niya ang islang ito ay isang sinaunang guho at isang mapanganib na lugar sa Ecclesiastical Restricted Zone. Hindi niya akalain na may mga buhay na nilalang dito. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay agad na lumitaw sa isang bundok sa timog. Maraming pavilion sa tuktok ng bundok, at may mga buhay na nilalang sa bawat palapag. Sa ilalim ng kanyang sensasyon, naramdaman niya na ang mga buhay na nilalang na ito ay naglalabas ng mas mahinang aura. Lahat sila ay individual sa Ancestral God rank. Samantala, mayroong maraming buhay na nilalang sa larangan ng digmaan ng diretsyo, nakikipaglaban sa ilang kakaibang anino. Nang makita ito, natigilan si James. Bakit nagkaroon ng ganoong lugar sa kailaliman ng Ecclesiastical Restricted Zone? Ano ang lugar na ito? Naguguluhan, umakyat siya sa isa sa mga pavilion. Ang pavilion na ito ay may 3 palapag, at bawat kwento ay may buhay na nilalang. Lahat sila ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa at same time na naglilinang. Dumating si James sa pinakamataas na palapag ng pavilion. May isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit doon. Kulot ang mukha, maputi at mahaba ang buhok, at may puting bigot. Sa pagdating ni James, huminto ang matandang lalaki sa pagtatanim at sinulyapan siya. Ikinuyom ni James ang kanyang mga kamao at sinabi, "Ang pangalan ko ay James Caden." "Anong pangalan mo? Newbie ka ba?" tanong ng matanda. "Ma'am." Tumango si James at sumagot ng totoo, "I accidentally barged into this place. Dahil hindi ko alam kung nasaan ako ngayon, gusto kong magtanong." Na-barked in. Natigilan ang matandang lalaki, tumingin kay James at nagtanong, "Hindi ka ba dinukot dito?" 1/3. Inagaw. Parehong natigilan si James habang nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Samantala, pasimpleng nakatitig kay James ang matanda at nanatiling tahimik. Pinapasok. Mayroong isang malakas na pormasayon dito, kaya paano nakapasok ang anumang ordinaryong nilalang? Matagal nang dinukot dito ang matandang lalaki. Basta ang natatandaan niya,
2 indibidwal lang ang pumasok mula noong dumating siya rito. Ang 2 indibidwal ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at sila na ang nangungunang mga henyo sa rehiyong ito. Huminga ng malalim ang matanda at napaisip ng malalim. After some time, he slowly said, "Tama, dinukot ako dito. Ako ay isang buhay na nilalang ng 7th universe. Isang araw nang nasa gitna ako ng saradong pagtatanim, isang bugzo ng itim na ambon ang dumaan sa akin at dinala ako rito. Hindi ko alam kung saan ang lugar na ito. Ang alam ko lang lahat ng nandito ay dinukot dito." Pinagmasdan ni James ang paligid. Sa ilalim ng kanyang Zen sensation, mayroong humigit kumulang 50 milyong buhay na nilalang sa isla. Lahat ba sila dinukot dito? Hindi makapaniwala si James dito. Sino at bakit sila dinukot dito? Umupo si James at nagtanong, "Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa lugar na ito?" Napatingin ang matandang lalaki kay James. Hindi niya makita ang binata sa harapan niya. Batay sa katotohanang nakapasok si James, alam niya na dapat ay isang pambihirang indibidwal si James. Ang gayong makapangyarihang indibidwal ay karapat-dapat na kaibiganin dahil marahil ay may lalabas niya siya sa lugar na ito. Ito ay isang misteryosong lugar na protektado ng isang misteryosong formation. Kapag na-abduct ka, hindi ka na makakaalis. Isa lang ang paraan para makaalis sa lugar na ito. Tanong ni James, "At ano iyon?" Sinabi ng matandang lalaki, "Kailangan mong isa-isa ang mga kwento. Kapag naabot mo na ang 18 palapag, malaya ka nang umalis." Aakyat. Natigilan si James. "Oo," paliwanag ng matandang lalaki, "ito ay isang spatial fold na nahahati sa 18 kwento. Ito ang unang kwento at ang pinakamababang palapag din." Pagkatapos, itinuro niya ang sinaunang larangan ng digmaan. "Nakikita mo ba ang larangan ng digmaan?" "Ma'am." Tumango si James. Ipinaliwanag ng matandang lalaki, may mga mahiwagang anino sa larangan ng digmaan. Ang mga anino na ito ay hindi mga buhay na nilalang, ngunit sa halip ay mahiwagang pag-iral na tila nilikha ng ilang makapangyarihang mga indibidwal. Sa pamamagitan ng pagpasok sa larangan ng digmaan at pagtalo sa mga anino na iyon, makakakuha ka ng paraan ng paglilinang. Isa lang ang paraan para umakyat sa susunod na kwento. Dapat mong talunin ang mga anino, kumuha ng 3 pamamaraan ng paglilinang, at unawain ang mga ito. Sa ganoong paraan, magagawa mong masira ang spatial barrier at makarating sa susunod na espasyo. Sa pamamagitan ng pagkakatulad, kailangan mong linangin at maunawaan ang higit pang mga pamamaraan ng paglilinang kung nais mong maabot ang mas mataas na mga lugar. Sinasabi nila na kapag naabot mo ang 18 palapag, kakailanganin mong maunawaan ang higit pang mga pamamaraan ng paglilinang at supernatural powers upang masira ang spatial barrier ng 18 palapag. Nang marinig ito, natigilan si James. Talunin ang mga anino at kunin ang mga pamamaraan ng paglilinang upang makalusot sa spatial na hadlang. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Ano ba talaga ang lugar na ito? Hinaplos ni James ang kanyang baba habang nagmumuni-muni. Nagtataka ako kung maaari akong pumunta sa susunod na palapag kung hindi ko linangin ang pamamaraan ng paglilinang dito. Pinakiramdaman ni James ang paligid. Sa katunayan, naruroon ang nagtatagal na aura ni Jabari. Gayunpaman, si Jabari ay wala kahit saan. Nangangahulugan ito na si Jabari ay nagtungo na sa iba pang mga espasyo. Naramdaman din niya na may walang hugis na harang sa hangin. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay lumitaw sa himpapawid, na nagpapalabas ng isang napakalakas na aura. Habang lumalabas ang kanyang aura ay agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang aura ay naging sanhi ng pagkawalan ng laman sa isla at naging ilusyon. Sino siya? Ang lakas ng aura. Dapat nasa Lord rank siya. Bakit hindi ko maramdaman ang macrocosm power sa kanya? Hindi ba siya Panginoon? Kung gayon, bakit ang lakas ng aura niya? Naging center of attention siya sa aura ni James. Huminto ang mga nasa saradong pagmumuni-muni sa loob ng mga pavilion at pinagmasdan si James. Maging ang mga nasa gitna ng labanan laban sa mga anino ay hindi maiwasang mapatingin sa kanya. Anong balak niya? Sinisikap ba niyang gamitin ang kapangyarihan ng labas ng mundo para basagin ang spatial na hadlang dito? Ano ang "This is the first time since forever"?
Minsan ay may isang makapangyarihang individual na sinubukang basagin ang spatial na hadlang ngunit nabigo. Kasunod nito, nililinang niya ang mga pamamaraan ng paglilinang ng sunod-sunod. Isa itong mahiwagang lugar. Dahil dito, walang kapangyarihan sa labas ang makakasira sa spatial na hadlang dito. Sa pamamagitan lamang ng paglinang ng mga pamamaraan ng paglilinang, mga supernatural na kapangyarihan, at mga lihim na sining dito at pagsasama-sama ng mga ito sa kapangyarihan ng isang tao ay makakalusot ang isang tao sa spatial na hadlang. Hindi lamang iyon, ang isa ay nangangailangan ng kabuuang tatlong kombinasyon. Ngayon, lumitaw ang isa pang individual na gustong makalusot sa spatial barrier gamit ang kanyang kapangyarihan. Hindi mabilang ang mga titig kay James. Itinaas ni James ang kanyang braso, at ang chaos power ay natipon sa kanyang palad. Pagkatapos, humarap siya sa spatial barrier sa isang iglap at hamampas ng malakas. Pagkatapos ay tinamaan ng powerful chaos power ang spatial barrier. Boom! Sa sandaling iyon, yumanig ang lupa. Ang walang hugis na spatial barrier sa kalangitan ay agad na naging distorted. Habang binaluktot ang spatial na hadlang, nagkaroon ng napakalaking kapangyarihan mula sa loob at pilit na nilalamon ang atake ni James, na nawala sa kawalan. Ilang beses pang umatake si James. Gayunpaman, sa bawat oras, ang kanyang pag-atake ay lalamunan at malulusaw. Bumaba siya mula sa langit at dumaong sa tuktok ng isang bundok. Gaano kahiwaga? Bulong niya sa sarili, nakakakilabot na ang kapangyarihan ko. Iilan kung anumang bagay sa 12 universo at ang 9 heavens and 10 earths of the dark world ang makakalaban sa aking atake. Ang parehong ay hindi masasabi tungkol sa spatial na hadlang dito, gayunpaman. Ang nag-set up ng spatial barrier na ito ay dapat na isang akmin. Huminga ng malalim si James. Dahil hindi siya makalusot sa spatial barrier, isang hakbang lang ang magagawa niya sa bawat pagkakataon. Sa kanyang lakas at kasanayan, maaari niyang talunin ang mga anino at madaling maunawaan ang mga pamamaraan ng paglilinang. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nagpakita sa sinaunang larangan ng digmaan. Maraming anino sa larangan ng digmaan. Sa sandaling lumitaw siya, nakatagpo siya ng isang humanoid na anino na ang hitsura ay hindi matukoy. Hawak ang isang illusory sword sa kanyang kamay, ang anino ay sumugod kay James. Itinaas ni James ang kanyang kamay at madaling napawi ang atake ng anino. Ang napakalaking kapangyarihan ay bumangon at tumama sa anino, na pagkatapos ay nagsimulang pumutok at nagkawatak-watak. Nang mawala ang anino, nahulog sa lupa ang isang sinaunang piraso ng jade. Casual na pinulot ni James ang piraso ng jade. Ang kanyang katawan ay kumikislap, at siya ay nawala mula sa sinaunang larangan ng digmaan. Nang muli siyang lumitaw, nasa isang pavilion na siya sa tuktok ng bundok. Nakaupo sa posisyong lotus, pinasok ng kanyang zen ang piraso ng jade na nakahover sa kanyang harapan. Sa isang iglap, nagsimulang umilo ang piraso ng jade, at nagsimulang magkatotoo ang ilang karakter. Ito ay isang sinaunang karakter, malalim at mahiwaga. Gayunpaman, sa James Rango, maaari niyang basahin ang anumang script. Ang mga kamao ng puot. Napatingin si James sa mga karakter sa harap niya. Ito ay isang supernatural art, isang napakalakas na pamamaraan. Seryosong pinag-aralan ni James ang Fists of Wrath. Sa kanyang rango, ang pag-unawa sa mga karakter na ito ay isang piraso lamang ng cake. Sa simpleng sulyap, madali niyang naiintindihan at naiintindihan ang mga karakter. Hindi nagtagal, natapos na niya ang pag-unawa sa Fists of Wrath. Ito ay isang napakalakas na supernatural power na gumamit ng kapangyarihan ng isang tao kasama ng isang lihim na sining upang bumuo ng isang nakakatakot na puwersa. Na materialize mula sa kamao ng isang tao, ang supernatural power ay naglalabas ng mapangwasak na kapangyarihan. Ang tanging downside ay kailangan ng isang tao na baguhin ang kanyang kapangyarihan sa murderous energy. Dahil ito ay isang pamamaraan na nangangailangan ng malakas na layunin ng pagpatay, ang estado ng pag-iisip ng isang tao ay dapat na mataas. Kung hindi, ang isang tao ay lalamunan ng kanyang murderous energy. Pumikit si James at nagsimulang magtanim. Ang chaos power sa kanyang katawan ay nagsimulang mag-transform sa nakakatakot na murderous energy sa sandaling iyon.
Lumakas ang napakaraming murderous energy, at si James ay tila ang reincarnation ng Diablo sa puntong iyon. Swoosh! Sinuntok niya ang hangin, at ang nakakatakot na murderous energy ay tumagos sa hangin. Sa isang iglap, yumanig ang lupa, at isang nakakatakot na labanan ang gumutay-gutay sa hangin. Ang paglilinang ng mga kamao ng puot ay madali. Pagkatapos linangin ang Fists of Wrath, muling lumitaw si James sa larangan ng digmaan at madaling natalo ang dalawang anino at nakakuha ng dalawang paraan ng paglilinang. Ang dalawang pamamaraan ng paglilinang ay hindi kapani-paniwalang mahalaga. Sa labas ng mundo, sila ay hahanapin ng lahat ng ancestral gods. Dito, sa kabilang banda, ang isa ay maaaring makuha ang mga ito sa pamamagitan lamang ng pagtalo sa ilang anino. Pagkatapos makakuha ng dalawang paraan ng paglilinang, nagsimulang muli si James sa paglilinang. Hindi nagtagal, matagumpay niyang nalinang ang mga ito. Kasabay nito, ginamit niya ang tatlong paraan ng paglilinang kasabay ng kanyang sariling lakas at madaling nabasag ang special na hadlang ng unang kwento bago dumating sa ikalawang kwento. Ang kapaligiran ng ikalawang kwento ay katulad ng una, na ang pagkakaiba lamang ay ang buhay na nilalang doon ay mas malaki sa lakas. Ang unang kwento ay puno ng mga buhay na nilalang sa mystical ancestral god rank. May ilan pa nga na hindi pa nakatawid sa ancestral god rank. Ang pangalawang kwento, sa kabilang banda, ay iba. Karamihan sa kanila ay nasa Terra ancestral god rank. Pagkatapos magtanong sa paligid, nalaman ni James na ang pagdaan sa ikalawang palapag ay nangangailangan sa kanya na maunawaan ang 6 na supernatural powers. Sumakay si James sa hindi kilalang isla. Ang unang kwento. Ang ikalawang kwento. Ang ikatlong kwento. Nagbabaka sakali si James. Hindi nagtagal, nakarating siya sa ikalabing-4 na palapag. Makakatanggap siya ng ilang mahiwagang pamamaraan ng paglilinang sa bawat palapag at madaling mauunawaan ang mga ito. Pagkatapos linangin ang mga ito, ang kanyang pag-unawa sa mga pamamaraan ng paglilinang sa madilim na daigdig ay lalong lumalim. Mukhang nahanap niya ang pagkakatulad ng Dark World at ng Illuminated World. Gayunpaman, naramdaman niyang parang may nawawala siya. Kaunti na lang at mauunawaan na niya ang buong katotohanan. Sa ikalabing-4 na kwento. Nang dumating si James, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Jabari. Nanginginig ang puso ni James. Muling lumitaw sa kanyang isipan ang mga larawan ni Jabari na namamatay sa larangan ng digmaan. Upang talunin ang mas makapangyarihang Heaven's Adjudicators, nagsagawa si Jabari ng Blossoming, ang forbidden art na kanyang nilikha. Gayunpaman, dahil limitado ang kanyang pag-unawa, hindi niya magawa ang isang kompletong blossoming. Dahil dito, maaari lamang niyang isakripisyo ang kanyang sarili at gamitin ang kanyang sariling buhay upang mapunan muli ang Karma Path at ang 5 Great Paths. Sa huli, nakagawa siya ng mabisang suntok laban sa isang Heaven's Adjudicator. Napakaraming taon na ang lumipas, at sa wakas ay natagpuan na niya si Jabari sa madilim na mundo. Nang maramdaman ang presensya ni Jabari, agad siyang tumungo sa kanyang direksyon. Sa isang pavilion sa hilagang kabundukan sa ikalabing-4 na palapag, si Jabari ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa habang naglalabas ng malakas na aura. Samantala, nasa tabi niya ang isang babaeng mukhang kaakit-akit na nakasuot ng puting damit at naglalabas ng charismatic aura. Swoosh! Biglang sumulpot si James out of nowhere. Sino nandyan? Natigilan ang babae, nagtaas ng braso at hinampas si James. Ang kanyang pag-atake ay naglalaman ng 5-power macrocosm power at hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Itinaas ni James ang kanyang braso at madaling pinalihis ang pag-atake. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Jabari na nasa kalagitnaan ng paglilinang. Nang akmang tulungan niya ang babae, agad siyang natigilan nang makita si James at napabulalas, "James!" Natigilan si Jabari sa sandaling pagtitig niya kay James. "Ay, ikaw ba talaga yan?" Nauutol na sabi ni Jabari. Napatingin sa kanya si James. Nakasuot ng puting roba si Jabari. Ang kanyang hitsura ay kasing gwapo gaya ng dati, at naglabas siya ng isang charismatic aura. Nang makita si Jabari, tumulo ang luha sa mga mata ni James. Lumipas ang maraming taon sa isang kisap mata.
Noong hinahanap niya sa paligid ang kinaroroonan ng ancestral god rank elixir sa Boundless Realm, siya ay isa pa ring walang halaga. Si Jabari ang nag-alok sa kanya ng gabay at tulong ng paulit-ulit. Kahit na namatay si Jabari, mahina pa rin siya. Hinding-hindi niya makakalimutan ang eksena nang gumanap si Jabari ng blossoming at isinakripisyo ang sarili para makumplito ang Sacred Blossom at malubhang nasugatan ang Heaven's Adjudicator. Jabari, Master, sabi ni James. Si Jabari ay isang master kay James. Kahit malayo na ang ranggo ni James kay Jabari, magiging nobody pa rin siya kung hindi dahil kay Jabari. Hindi lamang si Jabari ang kanyang Panginoon, kundi kaibigan din niya ito. Hindi ko akalain na makikita pa kita sa Dark World. Patay ka na ba? Humakbang si Jabari at tinapik ang dibdib ni James. Nanginginig ang mga kalamnan sa mukha ni James. Patay. Awkward siyang tumawa. Sino ito, Jabari? Tanong ng glamorous na babae. Isa siyang 5th stage lord. Kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas, nagawa ni James na ilihis ang kanyang pag-atake ng madali. Sa kaibuturan niya, natigilan siya. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan ni James. Ngumiti si Jabari at nagpaliwanag, siya si James Caden, isang mabuting kaibigan ko sa labas ng mundo. Siya ay isang kakilakilabot na kababalaghan na nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang pag-iingat. Pagkarinig nito ay napatingin ang babae kay James. Itinuro ni Jabari ang isang parang at sinabing, umupo na tayo. Naka-lotus position si James sa lupa. James, hayaan mong ipakilala ko sa iyo si Zulia Zadzan, ang aking partner. Pakilala ni Jabari. Natigilan si James. Sa kanyang alaala, si Jabari ay naghahanap kay Yukia Dernally sa buong buhay niya. Si Yukia ang pinakamahalagang tao sa kanya. Gayunpaman, bahagya lang siyang natigilan. Pagkatapos ng lahat, si Jabari ay pumasok sa madilim na mundo sa loob ng maraming mahabang taon. Normal lang na makatagpo siya ng taong perfect match sa kanya. Alam din niya ang tungkol kay Zulia. Pagkatapos ng lahat, nakapunta na siya sa mga Zadzan at natutunan ng ilang piraso ng impormasyon. James, anong nangyari sa outside world? Paano ka namatay? Tanong ni Jabari. Ngumiti si James at sinabing, hindi pa ako patay. Paano ako mamamatay? Pumunta ako dito sa Dark World bilang isang buhay na nilalang ng Illuminated World. Nang marinig ito, natigilan si Jabari. Mayroong ilang mga pagkakaiba sa pagitan ng mga nabubuhay na nilalang ng madilim na mundo at ng mundo na nag-iilaw. Sa sandaling ang isang buhay na nilalang ng Illuminated World ay tumuntong sa madilim na mundo, ang kanyang presensya ay agad na mapapansin. Nangangahulugan ito na ang mga buhay na nilalang ng Illuminated World ay mahihirapang gumalaw sa Dark World. Anong nangyari? Nagtatakang tanong ni Jabari. Nahulog sa malalim na pagmumuni-muni si James. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, noon, isinakripisyo mo ang iyong sarili at gumanap ng Blossoming the Forbidden Art. Nagsimulang isalaysay ni James ang mga nakaraang pangyayari mula sa pagkamatay ni Jabari, ang ika-4 na kalamidad sa lupa, si Thea na naging ancestral god rank elixir, niresolbo ang krisis ng 4th calamity, gamit ang time capsule para bumalik sa primeval age sa paghahanap kay Thea, ang paglikha ng ika-13 universo, ang kanyang pagkamatay sa ika-13 universo, ang kanyang paglilinang ng chaos, ang kanyang pagbabalik sa panahong ito, ang kanyang paglalakbay sa unang universo, ang kanyang pakikipagtagpo kay Shena Callahan, at ang kanyang pagtuturo ng landas sa ika-12 universo bago tuluyang dumating sa ang madilim na mundo. Ikinwento ni James ang lahat ng mga nangyari sa nakaraan. Pumunta ako dito sa Dark World na may dalawang layunin sa isip. Isa, pumunta ako dito sa paghahanap kay Yukia Dernally para matuto pa tungkol sa mundong ito. Dalawa, pumunta ako dito hinahanap ka. Nakita ko ang presensya mo sa 9 heavens at 10 earths in the Dark World. Pagkatapos, nakita ko ang iyong aura sa mga Zadzan. Doon, nalaman kong nakatakas ka sa Ecclesiastical Restricted Zone, kaya ang hitsura ko. Isinalaysay ni James ang mga pangyayaring naganap sa mga Zadzan. Kalokohan. Sinaway ni Zulia si James. Alam ni James na hindi nangyari ang mga pangyayari gaya ng sinasabi ng mga tao. Alam niyang walang interes si Jabari na magkaroon ng kapangyarihan.
Kaya bakit siya sasali sa napakaraming sabuatan para lamang maging patriarch ng mga Zadzan? Sabi ni Jabari, hindi totoo yan. Nagkakilala kami ni Zulia habang nagsasanay kami. Nalampasan namin ang maraming mga hadlang ng magkasama. Sa huli, dinala niya ako sa Zadzans kung saan ako tumuloy ng ilang oras. Ang mga Zadzan ay isang malaking pamilya. Dahil dito, marami silang internal conflicts. Kahit na ang ama ni Zulia ay ang patriarch, maraming tao ang hindi nasisiyahan. Ang aking hitsura ay nagtanim ng isang pakiramdam ng pagkaapurahan at panganib sa kanila. Kung hahayaan nila akong lumaki pa, ang bloodline ni Zulia ay magkakaroon ng kumpletong kontrol sa mga Zadzan. So, nag-concoct sila ng plot to frame me and Zulia. Dahil nalasan ako, hindi ako kalaban sa kanila. Kaya, makakatakas lang ako sa tabi ni Zulia. Maikling ipinaliwanag ni Jabari ang kadena ng mga pangyayaring naganap. Ma'am, bahagyang tumango si James at sinabing, kailangan lang natin silang lipulin kapag umalis na tayo sa Ecclesiastical Restricted Zone. Walang pakialam na sabi ni James dahil wala siyang pakialam sa mga Zadzan. By the way, tumingin si James kay Jabari at sinabing, sabay tayong pumasok sa isang palasyo noong nasa Dark World tayo noon. Ang palasyo ay naiwan ni Yukiya, at gumamit ka ng isang gukon para maintindihan ang mensaheng iniwan niya. Ano ba talaga ang iniwan niya? Bakit mo sinabi sa akin na balak mong sundan ang yapak ni Yukiya sa Dark World kapag namatay ka? Hinanap ni James si Jabari dahil gusto niyang matuto pa tungkol kay Yukiya. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Jabari habang sinulyapan si James. Matagal na niyang alam ang tungkol sa mga bagay na ito. Gayunpaman, dahil mahina pa si James noon, ayaw niyang pasanin siya ng hindi kinakailangang pasanin. Kaya naman pinili niyang ilihim ito sa kanya. Ngayon, si James ay isa ng makapangyarihang individual. Mula nang pumasok si Jabari sa madilim na daigdig, ang Providence na kanyang nakatagpo ay sagana, at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Kahit na halos isang epoch lang siya pumasok sa Dark World, isa na siyang 6th Stage Lord. Gayunpaman, hindi niya makita ang base ng cultivation ni James. Sinabi sa kanya ni James ang tungkol sa kanyang paglilinang ng chaos, ang kanyang paglalakbay sa unang universo, at ang kanyang pangangaral ng landas sa ika-12 universo. Gayunpaman, wala siyang sinabi sa kanya tungkol sa kanyang karunungan sa paglilinang. James, ano ang iyong cultivation base sa ngayon? Tanong ni Jabari. Totoong sagot ni James, wala na ako sa kahit anong rank. Ang aking lakas ay dapat nakatumbas ng isang 9-power macrocosm ancestral god o isang 9th stage lord. Marahil ay nalampasan ko pa iyon. Huminga ng malalim si Jabari. Maging si Zulia sa tabi niya ay natulala sa ranggo ni James. Aniya, sa iyong ranggo, tiyak na may karapatan kang malaman ang impormasyong ito. Ngayon sasabihin ko sa iyo ang buong katotohanan. Gayunpaman, kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Ang sasabihin ko sa iyo ay ganap na magpapabago sa iyong pangunawa sa mundong ito. Ma'am, naiintindihan ko. Desperado si James na malaman kung ano ang naiwan ni Yukiya. Hindi lang iyon, ngunit na curious din siyang malaman kung ano ang nangyari bago nilikha ang Illuminated World at ang mga pangyayaring naganap sa Dark World. Napatingin si James kay Jabari. Inayos ni Jabari ang kanyang mga iniisip at sinabing, mahabang kwento ito. Kaya simulan natin sa simula pa lang. Ma'am, tumango si James. Maging si Zulia ay nakatitig kay Jabari. Bagamat matagal na niyang kilala si Jabari, hindi niya alam na si Jabari ay nagtago ng ganoong sekreto sa kanya. Magsisimula tayo sa Greater Realms. The Greater Realms. Natigilan si James. Oo, sinabi ni Jabari, ang tinatawag na Greater Realms ay tumutukoy sa mundo sa labas ng Dark World. Noong unang panahon, ang madilim na mundo ay hindi ang madilim na mundo gaya ng alam natin ngayon. Sa halip, ito ay isa lamang sa maraming mundo sa Greater Realms. Ayon sa alamat, mayroong Acme Path sa kailaliman ng isang hindi kilalang rehiyon sa Dark World. Hindi fiction yan. Ang landas na iyon ay humahantong sa Greater Realms. Gayunpaman, maraming mga kaganapan ang naganap na humantong sa pagsasara ng landas. Naging dahilan ito upang ang madilim na mundo ay mahiwalay sa Greater Realms, at sa gayon ay ipinanganak ang isang hiwalay na espasyo.
Maghintay ka. Pinutol ni James si Jabari at tinanong, dahil ang madilim na mundo ay dating bahagi ng Greater Realms, ano ang 12 universo sa labas ng mundo? Bakit may puot sa pagitan nila at ng Dark World? At saka, ano ang chaos sa labas ng 12 universo? Paliwanag ni Jabari, pag-usapan muna natin ang chaos. Ang chaos ay isa lamang sa maraming desolated na rehiyon sa Greater Realms. Ang tanging dahilan kung bakit walang hangganan ang chaos ay ang kapangyarihan ng isang macrocosm ancestral god ay hindi sapat upang tunay na lampasan ang chaos. Samantala, ang kalaliman ng Dark World ay konektado sa chaos. Kaya naman, ang hindi kilalang rehiyon ng Dark World ay kilala rin bilang chaos. Nang marinig ito, halos naunawaan ni James. Nanatili siyang tahimik at hinintay na magpatuloy si Jabari. Nagpatuloy si Jabari, ang Greater Realms ay umiiral sa loob ng chaos. Gayunpaman, ang madilim na mundo ay isa lamang sa maraming mundo sa Greater Realms. Dahil masyadong malawak ang chaos, hindi pa banggitin na mayroong ilang mga limitasyon sa lugar, sa pamamagitan lamang ng pagkamit ng Acme rank masisira ng isang tao ang mga limitasyon ng chaos at tumungo sa iba pang mga mundo sa Greater Realms. Ang sagot ay tiyak na lumampas sa inaasahan ni James. Nagpatuloy si Jabari, ang mga Acmin ay minsang umiral sa pinaka-primordial na panahon sa Dark World. Gayunpaman, sumiklab ang digmaan, at inatake ng Greater Realms ang Dark World, nilipol ang lahat ng Acmin sa proseso at pinutol ang cultivation path ng Omniscience Path. Tinatakan pa nila ang landas na nagkokonekta sa Dark World sa Greater Realms, at sa gayon ay humahantong sa paghihiwalay ng Dark World. Sa mensaheng iniwan ni Yukiya, ang Dark World ay dating tinawag na Primordial Realm at isa sa mga pangunahing mundo ng Greater Realms. Nang marinig ito, nagtanong si James, paano sumiklab ang digmaan? Bakit inatake ng Greater Realms ang Dark World? Paliwanag ni Jabari, simple, talaga. Iyon ay dahil ang iba't ibang lahi ay nasa iba't ibang kampo. Ang Primordial Realm ay pangunahing tinitirhan ng human race. Samantala, ang potensyal ng human race ay masyadong malaki at nakakatakot. Ang lahi ng tao ay dumarami tulad ng mga kuneho. Ang human race of the Primordial Realm ay gumawa pa ng paminsan-minsang pagpasok sa Greater Realms. Nang maramdaman ang napipintong panganib, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga lahi. Wala akong masyadong alam tungkol sa mga detalye ng digmaan ngunit alam ko na ang human race ng Primordial Realm ay ganap na natanggal. Upang maiwasan ang muling pag-usbong ng human race, ang mga makapangyarihang individual ng ibang lahi ay nagsagawa ng grand supernatural power at pinutol ang potensyal ng human race, kaya naging dead end ang Omniscience Path. Gayunpaman, isang tao ang nakaligtas. Nahulaan agad ito ni James at sinabing, Yukiya. Tama iyan. Tumango si Jabari at sinabing, nakaligtas siya. Kasabay nito nang ang makapangyarihang mga individual ng Primordial Realm ay nawasak, ang masamang enerhiya ay nagsimulang sumalakay. Nahawahan nila ang Primordial Realm at maging ang mga kaluluwa ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Pagkatapos nilang mahawahan ang Heavenly Path of the Primordial Realm, nabuo ang Dark World. Sa simula, ang mga nabubuhay na nilalang ng Primordial Realm ay halos hindi na kayang mag-cultivate. Si Yukiya ang lumikha ng isang bagong sistema ng paglilinang. Bukod pa rito, naghasik si Yukiya ng 49 na universe seed sa chaos upang ang sangkatauhan ay magkaroon ng bagong kapaligiran. Nagbago ang universe seeds sa mga bagong universo. Dahil ang kapangyarihan ng langit at lupa ng sansinukob na ito ay malaya mula sa kontaminasyon, isang bagong kapaligiran ang nilikha para sa lahi ng tao at maging ang mga buhay na nilalang ng iba pang mga lahi sa Primordial Realm. Kumunot ang kilay ni James at nagtanong, ibig sabihin, ang kasalukuyang madilim na mundo ay kontaminado ng dayuhang mapang-akit na enerhiya. May epekto ba ang kontaminasyong ito sa mga buhay na nilalang sa madilim na mundo? Wala akong napansing mali, at wala akong nakitang katibayan na ang masamang enerhiya ay may epekto sa mga buhay na nilalang ng madilim na mundo. Ipinaliwanag ni Jabari, iyon ay dahil ang mga nabubuhay na nilalang ng Primordial Realm ay nasanay na sa kapangyarihan. Kaya lang walang epekto sa kanila. Ang mga nabubuhay na nilalang sa labas ng mundo ay ang mga hindi kontaminado. Dahil dito, ang mga nilalang na ito ay maaagna sa pagdating sa madilim na mundo.
Sa huli, ang kanyang pisikal na katawan ay mabubulok, at maging ang mga labi ng kanyang kaluluwa ay magiging isang masamang espiritu. Bagamat ang kapangyarihan ng kasalukuyang madilim na mundo ay walang epekto sa mga nabubuhay na nilalang dito, ang mga epekto ay magsisimulang magpakita sa sandaling maabot ng isa ang tugatog ng 9th stage Lord rank. Ang isa ay mababaliw at mawawalan ng malay. Nang marinig ito, naalala ni James ang napakalaking halimaw na nakatagpo niya sa sinaunang larangan ng digmaan. Marahil ay ang kapangyarihan ng madilim na mundo ang naging dahilan ng pagkabaliw nito. Ano ang katotohanang hinahanap ni Yukiya mula noon? Tanong ni James. Nag-iwan si Yukiya ng maraming mensahe na nagsasabi na nilayon niyang ituloy ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Jabari, si Yukiya ang huling makapangyarihang individual ng Primordial Realms human race. Nahaharap sa isang ganap na nawasak na tinubuang bayan, siya ay napuno ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan. Sa lahat ng ito, nanatili siya sa mga anino at ginabayan ang pag-unlad ng Primordial Realm. Simple lang ang katotohanang hinahanap niya. Nais niyang pamunuan ng human race at ang Primordial Realm at bumalik sa Greater Realms. Ang paglilinang ay nahahati sa 50. Matapos itapon ng iba pang 49, ang napakaraming nilalang ay nagbago sa 3, bago nahahati sa 2 at dumating sa 1. Sa mensahe ni Yukiya, ang cultivation ay nahahati sa 50 ay tumutukoy sa 50 makapangyarihang individual ng Primordial Realm sa nakaraan. Gayunpaman, 49 sa kanila ang namatay sa larangan ng digmaan at naging 49 na binhi ng universo. Sila ay naging landas, na maaaring magbago sa iba't ibang bagay. Sa 50 makapangyarihang individual, si Yukiya na lang ang natira, kaya ang kanyang pangalan. Nang marinig ito, napatulala si James. Kaya nagkaroon ng kahulugan ito. Paano ang tungkol sa 10 mga nilalang na naging 3, bago nahahati sa 2 at dumating sa 1? Ano ang kahulugan ng pariralang ito? Tanong ni James. Sinabi ni Jabari, ang 49 na binhi ng universo ay nilikha pagkatapos ng pagkamatay ng 49 na makapangyarihang mga individual ng Primordial Realm. Itinanam sila ni Yukiya sa Chaos, kung saan isisilang ang 49 na universo. Gayunpaman, hindi iyon ang layunin ni Yukiya. Ang kanyang plano ay gamitin ang 49 na universe seeds upang bumuo ng isang mundo na wala sa ilalim ng Primordial Realm sa lakas. Ang Primordial Realm ay hindi na angkop para sa tirahan ng tao. Ang kapangyarihan nito ay nahawahan at hindi na makagawa ng anumang mga akmin. Kaya, kailangan ng isang bagong kapaligiran. Tanging kapag ang lahat ng 49 na sansinukob ay nilikha at pinagsama sa isa maaari lamang ipanganak ang isang bagong mundo. Ang ganitong mundo ay maaaring lumikha ng makapangyarihang mga individual na lampas sa 9-power macrocosm ancestral god rank. Ito ang tanging paraan upang masira ang selyo ng madilim na mundo at paalisan ang masamang enerhiya dito. Nang marinig iyon, napaawang ang bibig ni James. Ang mga salita ni Jabari ay talagang lumampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Matapos malaman ang tungkol dito, ang lahat ay biglang naging malinaw ngayon. Dahil kontaminado ang Dark World at nilipol ng Greater Realms ang lahat ng makapangyarihang figure ng Primordial Realm, may posibilidad na mayroong mga especially iya sa kanila. Kapag nakita ng mga especially iya na ito ang mga nilalang na maaaring magbanta sa Greater Realms, ang mga nilalang na ito ay malipol. Ipinaliwanag nito ang digmaan noon. Ang balita ng muling pagbubukas ng Acme Path ay dapat na kumalat mula sa mga especially iya upang matiyak ang kumpletong pagkawasak ng anumang potensyal na banta. Nang marinig ang mga bulong ng pagsasabuatan na ito, humakbang si Yukiya at pinigilan ang mga nilalang na ito. Nagdududa sa intensyon ni Yukiya, nakipag-away sila sa kanya at nalipol sa huli. Gayunpaman, naniniwala si James na buhay si Yukiya. Kung hindi, hindi niya magagawang gabayan siya mula sa mga anino. Nasaan si Yukiya ngayon? Tanong ni James. Umiling si Jabari at sinabing, hindi ko alam. Nang malaman ko ang tungkol dito, naging matatag ako sa paghahanap sa kanya. Masyado siyang walang magawa at malungkot sa mundong ito. Siya lang ang nakaligtas sa buong Primordial World. Gusto kong maging mas malakas sa lalong madaling panahon at tulungan siya. Si Julia naman ay natigilan sa narinig.
Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganoong kasaysayan ang madilim na mundo, ni hindi niya inaasahan na matutunan ang kasaysayan ng labas ng mundo. Ano ang tunay na pangalan ni Yukiya? Tanong ni James. Yukiya Dernally lang. Dahil siya na lang ang natitira. Napatingin si Jabari kay James. Hindi mo masasabi sa akin ang pangalan niya. Napatingin sa 2/3 kanya si James. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi niya, base sa alam ko, Thea ang totoong pangalan ni Yukiya. Ano? Biglang tumayo si James. Agad na sinabi ni Jabari, huminahon at makinig sa akin. Umupo ulit si James. Sinabi ni Jabari, sa totoo lang, si Yukiya ay isang hibla lamang ng isang kaluluwa na nakatakas mula sa digmaan laban sa Greater Realms. Pagkatapos muling magkatawang tao, ang kaluluwa ay nagbagong anyo kay Thea. Tama, si Yukiya Dernally talaga si Thea Callahan. Gayunpaman, itong si Thea ay hindi ang nag-transform sa isang ancestral god rank elixir. Ang Thea na alam mo ay isang thread ng isang kaluluwa ng Thea ng 12th universe. Samantala, ang Thea of the Primeval Age ay ang reincarnation ng Yukiya Dernally. Nang marinig ito, natigilan si James. Gayunpaman, naunawaan niya ang mga salita ni Jabari. Nangangahulugan ito na namatay si Yukiya nang salakayin ng Greater Realms ang Primordial Realm, at naging Thea siya nang muling magkatawang tao ang kanyang kaluluwa. Ang Thea na ito ay nabuo ng reincarnation ni Yukiya Dernally at siya ang naghasik ng universe seeds at gumala sa bawat sulok ng Dark World. Gayunpaman, itong Thea ay mayroon ding avatar na muling nagkatawang tao sa 12th universe sa Primeval Age, na nakatagpo ni James noong naglakbay siya pabalik sa nakaraan. Ang isang hibla ng kaluluwa ni Thea na ito ay nag-transform sa isang ancestral god rank elixir. Matapos basagin ang elixir, ang mga labi ng kaluluwa ay muling nagkatawang tao at naging Thea Callahan ng modernong panahon, ang nagligtas kay James mula sa apoy. Walang ideya si James kung nasaan ang totoong Thea, na kilala rin bilang Yukiya Dernally, sa kasalukuyan. Ang Thea na isang avatar ni Yukiya ay muling nagkatawang tao sa isang panahon kung saan kahit si James ay hindi alam. Marahil ang avatar na ito ay hindi muling nagkatawang tao ngunit bumalik sa orihinal na sarili ni Yukiya. Sino ba talaga ang asawa ko? Naguguluhan si James. Nagbago ba si Thea sa isang ancestral god rank elixir na kanyang asawa o ang isa na umiral sa Primeval Ages 12th universe? Ang ancestral god rank elixir ay ang nalalabi ng Thea na umiral sa Primeval Ages 12th universe. Samantala, ang Thea na umiral sa Primeval Ages 12th universe ay ang labi ng kaluluwa ni Yukiya Dernally. Si Yukiya, sa kabilang banda, ay ang reincarnation ng isang makapangyarihang individual ng Primordial Realm. Napatulala si James. Kaya ito ang katotohanan sa lahat ng panahon. Nakaramdam na rin ng awkward si Jabari. Mula nang malaman niya ang tungkol dito, tinanggap pa rin niya ito. Hindi niya akalain na si Yukiya, ang babaeng kinaiinisan niya, ang magiging past life ni Thea. Buti na lang at na-encounter niya si Julia sa Dark World. Gayunpaman, kahit na nakatagpo niya si Julia, magalang pa rin siya kay Yukiya. Si Yukiya ang kanyang motibasyon at isang figure na lubos niyang iginagalang. Umupo si James sa pavilion at napaisip ng malalim. Lugi siya ngayon. Naisip niyang mahahanap niya ang kanyang asawa kapag nakita niya ang reincarnation ni Thea. Gayunpaman, ang Thea na nakilala niya ay isang avatar ni Yukiya. Kailangan ba niyang mahanap si Yukiya para mahanap ang asawa niya? James! Sigaw ni Jabari. Naputol ang pag-iisip ni James. Dejected, sinabi niya, mula nang mamatay si Thea matapos mag-transform sa isang ancestral god rank elixir, nalaman ko na ang orihinal niyang pagkatao ay nagmula sa Primeval Ages 12th universe. Kahit na natagpuan ko siya sa Primeval Age, muli siyang muling nagkatawang tao. Sinabi niya na magkikita kami muli balang araw kung ninanais ng tadhana. Ngayong alam ko na ang totoong Thea ay isa lamang avatar ni Yukiya, nahihirapan akong tanggapin ito. Huwag mag-overthink ng mga bagay-bagay. Inaliw siya ni Jabari, lahat ng nararamdaman ng avatar ay mararamdaman din ng totoong sarili. Ang karanasan ng avatar ay karanasan din ng orihinal na sarili. Lahat ng nangyari sa pagitan mo at ni Thea, kahit na ang nasa Primeval Age o ang nag-transform sa Ancestral God rank elixir, naranasan ni Yukiya.
Dahil kinikilala ka ng Thea of the Primeval Ages 12th Universe at ang naging Ancestral God Rank Elixir, nangangahulugan ito na kinikilala ka rin ni Yukia. Ibig sabihin, si Yukia ang tunay mong asawa. Nang marinig ito ni James ay agad na napangiti. Tumayo siya at sinabing may matatag na determinasyon, si Thea ay masyadong walang magawa at nag-iisa. Masyado na siyang nagsakripisyo para mag-abayan niya ang human race pasulong. Kailangan kong lumakas sa lalong madaling panahon para matulungan siya. Nang malaman niya ang buong katotohanan at ang tunay na pagkatao ni Thea, na-motivate kaagad si James. Dahil ang layunin ni Thea ay pabilisin ang paglikha ng 49 na universo, kailangan niyang umalis sa madilim na mundo sa lalong madaling panahon at magtungo sa labas ng mundo upang mahanap ang natitirang universe seed sa chaos at pasiglahin ang paglikha ng iba pang mga universo. Pagkatapos, pagsasamahin niya ang mga universo na ito sa isa at bubuo ng isang mundo na wala sa ilalim ng primordial realm. Sa paggawa nito, naniwala siyang lilito si Yukia, ang tunay na pagkatao ni Thea. Tumayo si Jabari at nagbigay ng katiyakan, ako ay isang ordinaryong tao. Kung wala ang aking Panginoon, wala akong saysay. Magsumikap tayo at matupad ang kanyang hiling. Tumango si James. Pagkatapos, hinaplos niya ang kanyang baba at nag-iisip, I'm curious though, sino ang nag-aalok sa akin ng guidance from the shadows? Si Yukia ba o isa sa mga reincarnation niya? Sabi ni Jabari, who cares? Kailangan mo lang malaman na ang asawa mong si Thea ang nag-aayos. Sinulyapan ni James si Jabari at nakangiting sinabi, hindi ba ibig sabihin magulo na ang relasyon natin? Ang amo mo si Yukia, at nagkataon lang na asawa ko siya. Ikaw naman ang amo ko. Awkward na sabi ni Jabari, who cares? Simula ngayon, magiging kapatid na kita. Nang malaman ang katotohanan, naudyukan na ngayon si James. Si Jabari naman, matagal nang alam ang lahat. Noong siya ay nasa palasyo ng madilim na mundo, ginamit niya ang gukon na naiwan ni Yukia at nalaman ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya naman hiniling niya kay James na kunin ang gukon. Dahil ito ay pag-aari ng asawa ni James, ang item ay dapat na teknikal na pagmamay-ari ni James. Samantala, ang celestial abode ni James ay ibinigay sa kanya ni Yukia. Matapos ibunyag ang buong katotohanan, nakahinga rin ng maluwag si Jabari. Ang mga sikretong ito ay nabaon ng malalim sa loob niya ng napakatagal na panahon. Hinihintay niyang sumulpot si James bilang isang puwersang dapat isaalang-alang para masabi niya sa kanya ang lahat. Batay sa kanyang mga kalkulasyon, binalak niyang magtungo sa 12th universe upang hanapin si James pagkatapos na lumakas ang Dark World. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan, at napilitan siyang pumasok sa Ecclesiastical Restricted Zone at nakulong sa islang ito. Pinagmasdan ni James ang kanyang paligid at nagtanong, Jabari, gaano mo alam ang islang ito? Naabot na ni James ang ika-14 na kwento. Sa bawat palapag, sinubukan niyang gamitin ang sarili niyang kapangyarihan para basagin ang mga special na hadlang ngunit hindi siya nagtagumpay. Ang bawat palapag ay nangangailangan ng pag-unawa sa mga bagong pamamaraan ng paglilinang, supernatural powers, at mga lihim na sining upang masira ang special na hadlang at makarating sa susunod na palapag. Bahagyang umiling si Jabari at sinabing, hindi ko rin masyadong maintindihan. Gayunpaman, batay sa aking hypothesis, iyon ay noong panahon ng primordial realm. Ito ay naiwan ng isang makapangyarihang individual upang matiyak ang kaligtasan ng kanyang kadugo. Tumango si Julia at sinabing, tama. Batay sa aming espekulasyon, marahil isa lamang ang may karapatang magmana ng mana ng makapangyarihang individual. Si James, gayunpaman, ay nagsalita, sa totoo lang, wala akong interes sa mana ng sinumang makapangyarihang individual. Sa ilalim ng patnubay ni Thea, tinahak ko ang isang bagong landas sa paglilinang. Ang kailangan ko ngayon ay hindi ang pamana ng isang makapangyarihang individual. Sa halip, dapat kong ipagpatuloy ang landas, na ang pundasyon ay naisip ni Thea. Sinabi ni Jabari, upang lumikha, kailangan munang matuto. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa makakalikha ang isang tao. Talaga, napangiti si James. Kung ganoon, magtulungan tayo at matutunan ang napakaraming supernatural powers. Sabay tayong aabot sa ika-18 palapag.
Tingnan natin kung ano ang pamana na naiwan ng makapangyarihang indibidwal. Sige. Tumango si Jabari. Pagkatapos, nagtungo si James sa sinaunang larangan ng digmaan sa gitna ng bundok at sinimulang lipulin ang mga anino. Ang mga anino sa bawat espasyo ay nagtataglay ng iba't ibang antas ng lakas. Sa simula, mahina ang mga anino. Gayunpaman, sa pagdating sa ika-14 na kwento, ang lakas ng anino ay umabot sa ika-4 hanggang ika-5 yugto ng Lord rank. Kahit para kay Zulia, magiging mahirap para sa kanya na talunin ang mga anino na ito. Gayunpaman, bilang 6th stage Lord, madali silang matalo ni Jabari. Pumunta si James upang talunin ang mga anino, samantalang si Jabari ay nagpatuloy sa kanyang closed-door meditation. Dahil mabigat ang lakas ni James, madali niyang natalo ang mga anino. Sa tuwing natatalo niya ang isang anino, may mabibitawan ang mga anino. Kung ang mga ito ay mga pamamaraan ng paglilinang, supernatural powers, o ilang sinaunang forbidden arts. Si James ay patuloy na nilipol ang mga anino at nakakuha ng maraming supernatural powers. Hindi niya ginambala si Jabari, sa halip ay pumili ng isang pavilion na walang buhay na nilalang at doon ay nilinang. Dahil malalim ang supernatural power sa ika-14 na kwento, kahit na si James ay kailangang gumugol ng ilang oras upang maunawaan ang mga ito. Nanatili siya sa ika-14 na kwento sa humigit kumulang 50 milyong taon. Sa wakas, naintindihan niya ang maraming pamamaraan ng paglilinang at nakakuha ng kapangyarihang sirain ang spatial na hadlang. Kumikislap ang kanyang katawan, at humarap siya kay Jabari. Jabari, sabi niya. Agad na tumayo si Jabari at tumingin kay James, nakangiting sinabi, James, kumusta ang pag-unawa? Sabi ni James, malapit na ako. Nakuha ko ang karapatang basagin ang spatial barrier ng ika-14 na kwento. Ano naman sayo? Sabi ni Jabari, malapit na ako. May mga parte pa rin na hindi ko pa naiintindihan. Bakit hindi mo ako sinusundan? Ilalabas na kita rito, sabi ni James. Wag na. Umiling si Jabari at sinabing, ang mga pamamaraan ng paglilinang na ito ay napakalalim, kung isa sa alang-alang ang mga ito ay naiwan mula noong edad ng primordial realm. Ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa akin. Kung mas naiintindihan ko, mas magiging malakas ako. Lubos akong naniniwala na mararating ko ang ika-9 na stage Lord hanggat papasok ako sa ika-18 palapag. Umalis ka na, James. Kailangan ka ng outside world. Ang madilim na mundo ay puno ng masasamang nilalang mula sa greater realms. Pinagmamasdan nila ang mga salita at kilos ng madilim na mundo at maging ang iluminadong mundo mula sa mga anino. Inaakala ko na si Master ay patuloy na nagre-reincarnate dahil ang kanyang lakas ay hindi pa bumabalik sa tugatog nito. Dahil dito, natatakot siya sa mga masamang espiritong ito dahil mamamatay siya kapag natuklasan. Sa pamamagitan ng patuloy na muling pagkakatawang tao, mapipigilan niya ang kanyang tunay na pagkatao na matuklasan. Kahit na nalipol siya, nabubuhay pa rin ang kanyang mga avatar. Sa ganoong paraan, hindi mapapawi ang pag-asa. Kapag bumalik ka sa labas ng mundo, mag-ingat sa mga masasamang nilalang mula sa greater realms na nananatili sa dark world, babala ni Jabari. James, however, furrowed his eyebrows and said, na-expose na ako. Sa katunayan, nakipaglaban ako sa ilan sa mga masasamang nilalang na ito. Nang marinig ito, naging malungkot ang ekspresyon ni Jabari habang muling nagbabala, kailangan mong mag-ingat. Batay sa sinabi mo, marahil sinadya ka ni Master na ilantad para itali mo ang puwersa ng mga masasamang nilalang na ito mula sa greater realm sa dark world. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng oras upang i-set up ang kanyang mga depensa. Tumango si James at sinabing, kung anuman, mag-iingat ako. Hindi ako magtatagal dito. Pupunta ako sa susunod na kwento at aalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hihintayin kita sa labas. Tapos, shoulder to shoulder, back to back kami. Sige, sagot ni Jabari. Pagkatapos, kumislap ang katawan ni James, at nagpakita siya sa langit at pinaga niya ang mga pamamaraan ng paglilinang, supernatural powers, at mga lihim na sining na naintindihan niya sa ika-14 na kwento kasabay ng kanyang kapangyarihang sapilitang basagin ang spatial na hadlang. Sa sumunod na sandali, nasa ika-15 palapag na siya.
Habang mas mataas siya, mas kakaunti ang mga nabubuhay na nilalang doon. Mayroon lamang ilang daang nabubuhay na nilalang dito. Bagamat kakaunti ang kanilang bilang, ang kanilang lakas ay kakilakilabot, at sila ay nasa 5th stage ng Lord rank. Sa wakas, isa pa. Matagal na. Sa wakas may isa pang lalaki dito sa ika-15 palapag. Talagang, libo-libong epoch ang lumipas mula nang lumitaw ang isa pang buhay na nilalang. Imbored to death. Sa wakas, ilang entertainment. Sa sandaling lumitaw si James, naramdaman niyang maraming titig ang nakatingin sa kanya. Naramdaman pa niya ang presensya ng layunin ng labanan. Nagsalubong ang kilay niya. Swish! Isang liwanag ang kumikislap, at isang lalaki ang bumungad sa kanya. May pilyong ngisi sa mukha, tinanong niya, "Ano ang pangalan mo, bata? Saan ka nanggaling?" Malakas ang lakas ng tao, at naglabas siya ng malakas na aura. Binuksan niya ang kanyang mga buko, tila nasa bingit na ng karahasan. Sa sandaling lumitaw si James sa ika-15 palapag, isang makapangyarihang indibidwal ang lumitaw sa kanyang harapan at tinanong ang kanyang pangalan. Naglabas ng fighting aura ang tao. Tila, siya ay hanggang sa hindi mabuti. Sa sensasyon ni James, naramdaman niya na ang taong ito ay nasa ika-6 na yugto ng Lord rank. Matapos suriing mabuti ang lalaki mula ulo hanggang paa, malamig na nagtanong si James, "Maaari ba kitang tulungan? May itatanong ako sa iyo, anak." Maalab ang ugali ng lalaki. Habang humahakbang siya pasulong, nauna na siya kay James. Habang hawak niya ito sa kwelyo, sinubukan niyang buhatin ito at ibinagsak sa lupa. Maraming buhay na nilalang ang nagtipon sa paligid. Inaabangan nila ang panunood ng palabas. Matagal na silang nakakulong dito. Para sa maraming epochs ngayon, wala ni isang buhay na nilalang ang nakarating sa ika-15 palapag. Dahil dito, hindi na mabilang na beses na silang nag-away at magkakilala sa labas. Ngayong narito ang isang bagong lalaki, sa wakas ay makakapanood na sila ng bago. Hinawakan ng kamay ng lalaki si James. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si James ay misteryosong nawala. Natigilan ang lalaki. Sa pagkakataong iyon, na parang may naramdaman, bigla siyang lumingon. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay itinaas ni James ang kanyang braso at hinampas ang lalaki. Nagtama ang kanilang mga palad. Boom! Isang nakakatakot na labanan ang gumutay-guti sa hangin. Agad na pinalipad ang lalaki at bumagsak ng husto sa sinaunang larangan ng digmaan sa unahan. Umikot ang alikabok sa hangin. Ito ang ika-15 espasyo, na ang espasyo ay kakilakilabot at kakilakilabot. Kahit na ang pagpapalitan ng suntok sa pagitan ng dalawang 6th stage lords ay hindi magiging sanhi ng anumang malubhang pagkawasak. Kahit na nawasak ang ilang mga lugar, ang espasyo ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan na makapagpapagaling sa nabasag na espasyo sa isang iglap. Bumagsak ang lalaki sa lupa at bumulwak ang isang subo ng dugo. Samantala, si James ay nanatili lamang sa himpapawid. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, malamig niyang sinabi, "Sabay-sabay kang lumapit sa akin." Kahit kalmado ang boses ni James, mayabang ito. Nagtinginan lahat ang mga nabubuhay na nilalang. Walang nang ahas na gumawa ng unang hakbang para si James ay nagpakita ng isang kapangyarihan na napakalaki na sila ay lubos na nabigla. Hindi sila pinansin ni James. Sa halip, kumislap ang kanyang katawan, at nagpakita siya sa larangan ng digmaan sa ibaba. Sa sandaling siya ay lumitaw, ang mga anino ay nagkatawang tao sa sinaunang larangan ng digmaan. Nagsagawa siya ng isang grand supernatural power. Habang itinataas niya ang kanyang kamay, ang mga anino sa harapan ay agad na hinayla patungo sa kanya. Habang ibinaba niya ang kanyang braso, ang nakakatakot na kapangyarihan ay sumabog at nilipol ang libo-libong anino sa isang iglap. Ang eksenang ito ay nagpalamig ng dugo ng mga manunood. Gaano kalakas. Nalipol niya ang libo-libong anino sa isang welga. Nakakatakot. Natigilan ang lahat. Gayunpaman, hindi sila pinansin ni James. Matapos lipulin ang mga anino, ang mahiwagang pamamaraan ng paglilinang at supernatural powers ay bumagsak sa lupa. Habang casual na iwinagayway ni James ang kanyang braso, nakolekta niya ang mga kapangyarihang ito, nagpakita sa isang pavilion sa malapit, at sinimulan ang kanyang saradong pagmumuni-muni.
Habang si James ay nakalubog sa kanyang paglilinang, nagtipon ang iba pang mga nilalang. Hindi siya kapanipaniwala. Masyadong mahirap ang pag-abot sa ika-16 na palapag. Iniisip ko kung makakarating siya. Nagtipon sila at nag-usap. Pinili ni James na huwag pansinin ang mga ito. Naiintindihan niya ang mga pamamaraan ng paglilinang at supernatural powers ng walang tigil. Sa isang kisap mata, 100 milyong taon ang lumipas. Si James ay nagtatanim sa ika-15 palapag sa buong 100 milyong taon. Sa nakalipas na 100 milyong taon, naintindihan niya ang maraming pamamaraan ng paglilinang at handa siyang pumasok sa ika-16 na palapag.